Hi guys, it's me, Irene. Maraming Filipino dito sa Canada ang gustong umuwi sa Pinas. Pero natatakot dahil tuloy-tuloy ang mga bills, car loan, rent or mortgages, insurances, investment, phone plan, utilities at marami pang iba. At isa ako sa mga Filipino na yun guys. Kaya sa vlog na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano namin na i-manage ang lahat ng bills namin para makauwi ng worry-free, step by step, at legit na ginawa namin guys, sa amin mismo. So halos lahat ng bills dito sa Canada guys ay autodidact. Kahit hindi ka nagbabayad manually, automatic na nawawala ito sa mga bank account mo. So kapag naiiwan kang hindi nakapaghanda, pwede kang ma-charge ng extra fees, penalties, o mas mataas na interest. Isang magandang halimbawa dyan guys ay last month. So, meron kami nakaprepared na pangbayad sa bahay because dito sa Canada, normally, na kailangan dated one. So, nakalimutan i-transfer ni husband sa bank account ko kasi gamit yung bank account ko for auto deduction. Nakalimutan namin na bayaran na ng bahay at ayun, na-charge ako ng tumataginting na $79. So, malaking bagay din yun guys na nawala. Lagi natin guys sa car loan. So, sa car loan, pwede kasi yung car loan deferment. Ang ginawa ko lang, tumawag ako sa bank. Sinabi ko lang na baka pwede i-defer ko yung payment ng car loan namin for 1 to 2 months. And then, good thing, pwede naman daw pala. Kailangan lang mag-fill up ng form. Through online ko lang siya ginawa. So, bakit ginagawa ito? Kapag hindi ka nagbayad habang wala ka, pwede kang ma-charge ng late fees o penalties. Sa deferment, hindi ka nagbabayad for a set period. Pero, hindi ka nasasaktan financially. Pero kailangan nyo parang i-check guys yung interest na mag-accumulate para hindi ka naman ma-shock pagkatapos. So, ibig sabihin, ang step na ginawa ko doon, tumawag ako sa bank, which is ang bank na nasa car loan namin ay TD Bank. At kung pwede ba akong mag-defer ng 1 to 2 months sa car namin. At pumayag naman sila. So yung process nga daw ay through online. May form, isang form lang na kailangan fill upan. What is the reason kung bakit magde-defer ka or magpo-postpone ka ng payment. Maximum of 2 months guys. So instead na magbayad ka ng car by weekly, pwede nilang maximum na hindi ka, pwede nilang isagad maximum into 2 months na hindi ka magbayad ng car. Ibig sabihin, ipapa-defer mo or i-stop mo muna. Pero guys, ang cons nun, tuloy-tuloy yung magiging interest niya. Pero kung ikaw ay mayroon naman talagang pangbayad habang wala kayo, away kayo sa Canada, may pangbayad ka naman talaga, why not? Para hindi ka na lang din ma-charge ng interest. Pero kung sa tingin mo, doon sa loob ng 2 buwan, na 4 na beses kang magbabayad ng sasakyan, kung malaking matitipid sa'yo noon at malaki ang maitutulong sa bakasyon mo, pwede mong gawin. So, isipin mo na lang habang nagbabakasyon ka, nakastop ang payment ng car mo, yung 2 months na dapat na ipapangbayad mo sa sasakyan, ay pwede mong magamit pang dagdag sa bakasyon. Kasi napakadaming expenses talaga pag magbabakasyon at alam ng lahat yan. Kaya nga, ang daming mga Filipino na natatakot umuwi. So, pwede mong gawin yun and i-check mo lang sa bank kung magkano yung aabutin ng interest. Maliit na halaga lang guys, kumpara doon sa makikip or masisave mo, magagamit mo yung pera pang dagdag sa bakasyon kasi ganun yung ginawa ko. Ang next guys, kung bakit hirap na hirap tayong magbakasyon ang mga immigrant dito sa Canada, syempre tuloy-tuloy din yung mortgages. Or kung nagre-rent ka, rent ng house. So kahit wala ka sa bahay, mawala ka ng ilang buwan, magbabayad ka pa din. Pero may mga paraan, di ba? Kung nagmo-mortgage ka na ng bahay at mayroong mga tao nakakilala mo na gustong mag-take over ng bahay nyo at willing ka, itago mo lang yung siguro yung mga importanteng gamit, ilagay mo sa isang area. Kung ayaw mo na masaktan ng yung bulsa mo ng sobra habang nakabakasyon ka. So, pwede mo rin gawin yun. So, pwede kang magtanong ng mga tao kung sinong gustong mag-rent for 2 months, kung may papayag man. Pero dito kasi sa Canmore, guys, karamihan, madalas, meron talaga. Dahil nga, tourist spot siya, ang daming laging mga naghahanap ng mga paupahan, short rental, mga ganyan. So, kung nagre-rent ka lang naman, pwede mo rin kausapin yung landlord mo. Lalo na kung hindi naman under company yung bahay, pwede mong kausapin yung landlord, mag-set ka ng expectation sa kanya na if ever na mayroong gustong tumira
for 2 months, nakakilala mo dahil nga magbabakasyon kayo. At kung pumayag naman, at least, nagbabakasyon ka nang hindi ka nagbabayad ng tuloy-tuloy na upa sa bahay. So, depende pa din yun sa usapan. Pero kung mortgage, syempre, pwede ka rin tumawag naman sa bank para magpa-defer naman ng monthly payment mo. So, ganun din kagaya ng sasakyan, tuloy-tuloy pa rin yung interest nun. Pero kung sa tingin mo, for the short time na magbabakasyon ka, ay malaking may tutulong sa'yo yung mortgage mo, may extend ka lang naman ng let's say 1 month kung gusto mo magbakasyon ng 1 month or 2 months at malaki yung matatabi mong pera pang dagdag na rin sa bakasyon. So isa din yan sa mga option para makatipid tayo at hindi sumakit yung ulo natin kakaisip na nagbabakasyon ka, magse-set ka ng budget for your vacation, tas alam natin lahat na sobrang mahal talaga ng ticket, lalo na kung family kayo, tas tuloy-tuloy din yung rent mo ng bahay, ay talagang may isip mo na lang, lalo na kung hindi naman ganun kalakihan din yung sinasahod natin dito sa Canada, mapapaisip ka na lang na ay ipagpapaliban ko na lang muna yung bakasyon. Another thing guys is yung car insurance. So, ang car insurance, nalaman ko lang din na pwede pala yung temporary suspension. Pwede siyang maging option or tinatawag na off-road. So, kapag hindi ginagamit ang sasakyan, hindi practical na magbayad ng full insurance. Tama? Sa akin yun guys. Sa amin yun mag-asawa. Pero habang naka-off-road, walang coverage ang sasakyan. Kaya siguraduhin nyo na nasa safe place ito, nasa maayos na garage or maayos na parking kasi hindi na yun covered ng insurance. Kung kailan mo sinabi na, for example, 1 to 2 months kang mawawala, hindi siya magiging covered. So, ang tip doon is kung may driveway or storage, gamitin mo para safe yung sasakyan. So, anong ginawa ko dito guys? Tumawag ako sa mga car insurance namin, which is magkaibang company yon. One of our insurance is under Desjardins, the other one is under Co-operators. So, ang Desjardins, nagbabayad ako ng insurance doon para sa Toyota namin, which is yun yung una kong ginawa. Tinawagan ko yung agent na nag-assist sa amin nung time na kinuha namin yung sasakyan. At sinabi niya na, pwede natin gawin yun. So, pwede yung off-road or temporary suspension ng insurance. Ang ginawa ng Desjardins guys ay ni-recalculate. So, parang mahigit 100 yung binawas niya sa monthly ko. At dahil mag-e-end yung contract ko, kasi every year ang term na kinuha ko sa kanila, every year, tapos monthly payment. So, mag-e-end siya ng April. From the moment na magbabakasyon kami hanggang matapos yung contract ko sa kanila, nakabawas na siya agad ng mahigit 100 per month. So, ang laking tulong, ang laking ginhawa kasi yung maibawas sa'yo na hindi natin ini-expect na akala mo pag nagbakasyon ka kung magkano yung binabayaran natin dito monthly, yun pa din yung kailangan ma-retain sa utak natin na ito yung isa-set kong budget kasi mawawala ako, pero ito pa rin yung gagana ng mga bayarin ko for the months na wala ako sa Canada. Which is isa yun sa mga na-realize ko talaga guys na ang kagandahan lang kapag magtanong-tanong ka, mag-search ka, na pwede pala yung mga bagay na yun. Kasi doon sa mga naitatabi ko, makakadagdag na yun sa pang bakasyon namin. So, hindi masyadong masakit sa bulsa. Ganon din sa pangalawang sasakyan guys. Yun, i-make sure lang na syempre, kapag nag-off-road or nag-suspend ka ng payment, ililes yun sa monthly payment mo, which is malaking bagay. Ang mawawala sa monthly mo, magbabayad ka pa din, pero hindi na ganun kalaki. Sa akin, parang halos kalahati yung nawala bawat sasakyan. So, ang laking bagay, ang laking tulong nun sa amin na pwedeng maidagdag namin sa aming bakasyon. So, of course, dahil malakas ang loob namin, dahil meron kaming underground parking, alam namin na magiging safe yung sasakyan. So, kaya pinush ko kasi wala rin namang mawawala. Hindi rin ako magkakaroon ng interest para doon mababawasan pa yung monthly payment ko. So, isa yun sa mga magagandang move na gagawin nyo kapag gusto nyo magbakasyon. Tawagan nyo yung mga insurance company under ng mga sasakyan nyo. For sure, possible yon. Siguro kahit sa ang insurance, hindi lang sa insurance namin, Desjardins or Co-operators. It's up to you guys. Pero ako, masasuggest ko, why not doing that? Hindi ka magkakaroon ng interest para dito, mababawasan pa yung monthly mo. Unlike sa sasakyan, kailangan mo rin isipin kung gusto mo siyang ipa-defer, meron talaga siyang interest at the end. Pero kung ang masasave mo ay 2 months, and then you can keep the money for your vacation, so why not, diba?
Another thing guys is yung about sa mga investments and life insurances. So tinawagan ko yung financial advisor. Naghingi ako sa kanya ng advice na magbabakasyon kami ng ganitong petsa. Pwede ko ba munang i-stop yung contribution ko ng TFSA, RRSP, RESP, yung mga ganon. So, kung meron kayo FHSA, tanong nyo yung financial advisor nyo kung possible yon. Sa akin, ang sagot niya sa akin ay yes. At nagawa na namin, nagtanong lang siya ng details, kailan ko ipopostpone, kailan babalik. So, let's say, meron kang tigi-100 na hinuhulugan doon sa mga yun, or tigda 200, keep mo yun for 2 months. Ang laki din ng madadala mo sa Pinas, na madadagdag na pangbakasyon, diba? So, pwedeng i-postpone, pwede mo nang i-post 1 month or 2 months kung ano sa tingin mo na makakatulong sa'yo. Walang interest, wala kang madadagdag. So, nothing because that's only an investment. Pero for sure guys, yung life insurance namin, hindi ko na tinanong kung pwede yun. I'm not sure, I'm not aware kung pwedeng i-postpone na magbayad ng life insurance. Pero hindi ko siya ginawa kasi that will be our protection. So, anything na may mangyari, protected pa din naman kami. So, magkano na din yung masasave mo kapag nag-post ka or nag-postpone ka ng contribution mo sa TFSA, RRSP, FHSA, or kung meron kayong RESP, may mga kids. It's up to you kung saan mas makakatulong sa inyo. Pag napagsama-sama nyo lahat ng na-save nyo, ang laking ginhawa nun para sa mga tao or kagaya ko, kapwa ko Filipino na magbabakasyon. At ang pinaka-interesting part guys is yung phone plan. I'm not sure if all of the Filipinos here in Canada ay aware dito, pero ako totally honestly, hindi talaga ako sure kung pwede ko bang isuspend or pwede ba kung hindi mo na magbayad for 1 month to 2 months doon sa phone plan ko dahil hindi naman lingid sa kaalaman ng napakaraming tao na pagdating mo talaga sa Canada, halos lahat tayo dito naka-phone plan. Naka-plan lahat ng mga datas natin. Whether binili mo yung phone ng fully payment or monthly mo siyang binabayaran. It doesn't matter. So, automatic meron tayong mga phone plan. At ang phone plan namin dito mag-asawa ay under Rogers. So, paano ko ginawa at paano kami nakasave sa darating na bakasyon namin? Nagpa-suspend ako ng phone. You have 2 options. Are you going to avail the travel pass or isususpend mo yung plan mo sa phone. So, paano yun? Ang suspension ng phone, guys, ay si Rogers, nakausap ko kanina, $7 per month lang, per number. So, sa account ko, sa Rogers, may dalawang phone number doon, which is under sa akin yung husband ko. So, kailangan kong pag-isipan kung isususpend ko ba or mag-a-avail ako ng travel pass para hindi ako daily na charge. So, ang naging option ko guys ay suspension. Kasi magbabayad lang ako ng $7 per month. So, dahil dalawang phone number yon sa akin at kay husband, $14 lang siya per month. So, wala kang magiging data, wala kang marireceive na call, hindi ka rin makakapag-text through other numbers dito sa Canada or any other numbers na gusto mong makipag-communicate. Walang ganon kasi nga sinususpend mo yung plan mo. Kung hindi mo isususpend yung plan kasi, pwede kang ma-charge ng $12 per day for roaming per phone yun. So kung nakalimutan ko, hindi ko na pa-suspend, nakalimutan kong tanggalin yung SIM card, nakalimutan kong i-off yung data, naka-receive ako ng message coming from here ng mga tao dito sa Canada, or kahit sa mga client namin, nakalimutan ko na nagamit ko pala siya through regular call, automatic guys, matcha-charge ako ng $12 per day. Aside doon sa plan ko ha. Kasi, honestly speaking, ang plan namin mag-asawa, nasa $150. So, yun yung binabayaran ko monthly. At kung ipapasuspend ko, mawawala yung $150, wala akong babayaran na $150. Ang babayaran ko lang ay $7 per month. Which is dalawa yon, so $14 per month versus $150 plus including tax. Okay? So, pwede akong ma-overused kapag nakalimutan ko siyang i-off, matcha-charge ako daily. So, ayoko naman ang mangyari yon at ayokong dumating sa point na pagdating namin dito sa Canada ulit, ay sumasabog na pala yung billings ko
sa phone plans namin. Another option is yung travel pass. Paano tong travel pass? Ang sabi sa akin ng Rogers, $80 daw siya per month. So, unlimited calls, unlimited text, unlimited data. I don't need to remove the SIM card pagkadating ko kung saang bansa ka man pupunta. You can call anywhere, anytime. You can use the data anywhere, anytime. You don't need to buy any SIM card from that country. Where are you heading for? Ang reason nun siguro, useful siya kung gusto mong reachable ka pa ng mga tao sa Canada. At mas convenient syempre yung cost kasi nga monthly na siya, hindi ka kakabahan per day na magkano ang matcha-charge sa'yo, how many days. Hindi ka kakabahan kasi automatic na synchronize na siya na $80 per month. Ang tip nun is kung tipid, syempre, magsususpend ka kung gusto mong mas makatipid ka. Pero kung kailangan mo talaga ng connection, meron kang business dito sa Canada, then, ang pwede mong gawin is mag-avail ka ng travel pass. So, for example, kung in-avail ko ang travel pass, ang monthly ko ay $150, and then hindi ako mag-avail ng travel pass for my husband, ang one travel pass lang yung i-avail ko sa phone number ko lang, matcha-charge ako ng 80. So, 150 plus 80, pero maliless ako ng 50 dahil isususpend ko yung another phone number ng husband ko. So, parang lumalabas siya na 175 per month. Ayun guys, so mayroon pa ding ibang mga ways or paraan para maging, alam mo yun, free kayo sa vacation, wala kayong masyadong iniisip. Pwede nating, syempre, yung mga other small na pwedeng makasave, makadagdag sa pangbakasyon natin is yung pag member ka sa gym, pwede mo rin ipa-post yung membership mo for 1 month or 2 months. Pwede mong pabawasan yung mga lower internet plan. So, kung 1 month lang naman, siguro, lalo na kung wala namang nakikinabang sa bahay, pwede mong pales yung mga plan ng internet nyo sa house. And then, pwede ka rin mag-cancel ng mga streaming, mga subscriptions, Netflix, Disney, or kung ano-ano pa ng mga naka-registered na mga subscription sa inyo. Syempre, yung mga fridge, makakatulong din yun na magtanggal ng mga stocks. So, make sure bago magbakasyon ay wala nang laman yung mga fridge para pwede na lang din i-turn off yung mga unused utilities. And then, yun, minsan yung mga small things, pero malalaking difference na yun kapag pinagsama-sama mo yung mga total expenses while we are away. Hanggang dito na lang yung video. Ang pinaka-lesson lang siguro sa video na to or sa vlog na to, hindi naman natin talaga kailangan matakot na magbakasyon. Kahit na meron pa tayong mga bills na maiiwan dito sa Canada, marami pa rin paraan para ma-manage ang lahat. Basta planado at nasa tamang proseso siguro. Sana nakatulong sa inyo ang tips na ginawa namin sa amin mismo. Kung gusto nyo pang more guides, so like, comment, and subscribe para updated kayo sa mga real life tips sa Canada life. So salamat lagi sa panonood at ingat palagi. See you on our next vlog sa aming bakasyon naman sa Pilipinas at abangan nyo ang susunod ng mga videos. Salamat!